Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, si Bishop Ernie Reyes ng CRC Taal, Batangas. Purihin po ang Panginoon at nabigyan muli po tayo ng pagkakataon na magbahagi ng salita at nawa ang mga talata na mabubuksan ay magbigay po sa atin ng malinaw na kaisipan, kaalaman habang tayo po'y lumalakad sa buhay na may pananampalataya. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at dalangin ko po, O Diyos, sa mga nakatunghay ngayong umaga na sa mga salitang mabubuksan po ngayon, nawa kami pong lahat ay mapagpala. Mabigyan ng isang malinaw na pananaw kung paano po namin isa sa pamuhay ang inyong salita na taglay ang karunungan at katotohanan ng mga talatang mababanggit. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang indalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talata ngayon ay matatagpuan po sa Josue, Kabanata 9, talata 1 at 2. At ito po ay may pamagat na nagtipon ang mga hari ng Kanaan laban sa Israel. At ito po ang nilalaman ng talata mula sa Josue. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapanatagan at kapatagan at sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Hiteo, mga Amoreo, mga Kananeo, mga Pereseo, ng mga Hivita at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Inilalarawan dito po sa mga nabanggit na talata kung paano nakarating sa mga hari ng mga karatig bansa ang balita ang tungkol sa mga tagumpay ng Israel sa Kanaan. Partikular, ang pagbagsak ng Jericho at Ai. Ang balitang ito ang nagtulak sa kanila upang magkaisa at bumuo ng koalisyon upang labanan si Josue at ang mga Israelita. At binibigyan din ng sipi ang takot at kasunod na pagtatanggol na ginawa ng mga hari ng Kanaan bilang tugon sa tagumpay ng militar ng Israel. Kasunod ng unang pagkatalo ng mga Hudyo sa Ai, hindi na naniniwala ang mga Kananaita na hindi matatalo ang mga Hudyo. Kaya naman, ang natitirang mga bansa sa Kanaan ay bumuo ng alyansyang militar laban sa mga Hudyo. Hanggang sa unang pagkatalo ng mga Hudyo sa Ai, na puno ng takot ang mga Kanaanita, alam nila ang mga himalang ginawa ng Diyos noong mga nakaraan. Ayon po yan sa pagkakasulat sa Josue, Kabanata 2, talata 9. Hanggang sa unang pagkatalo ng mga Hudyo, naniniwala ang mga Kanaanita na ang kanilang pinakamahusay na panlaban ay ang manatiling nakakulong sa kanilang mga lungsod, katulad ng mga tao ng Jericho. Ngunit nagbago ang lahat nang ang kasalanan ni Akan ang naging dahilan upang matalo ang mga Hudyo sa kanilang unang labanan para sa Ai. Gayunpaman, sa huli ay nabigo ang mga Kanaanita dahil ipinangako ng Diyos na wawasakin sila. Ayan po'y nasusulat din po sa Exodo 23:23 na ang sinasabi, pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Hiteo, Pereseo, Kananeo, Hivita at Jebuseo at sila'y lilipulin ko. Kinalaunan, ginawa ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ang aral para sa mga mananampalataya ay ang paglakad sa pamamagitan ng paningin o yung sinasabing walk by sight ay maaring maging sanhi ng iyong paggawa ng mga pagkakamali na magpapalakas sa loob ng iyong mga kaaway. Kasama rito ang iyong pisikal na mga kaaway at ang mga kaaway sa espiritual na mundo na naghahangad na ilayo ka sa iyong paglakad. At dito po sa verse 2 na kung saan ang mga bansa ay laging magkakasabuatan laban sa bayan ng Diyos. Tulad ng mga bansa sa Kanaan, nagbabala ang Diyos na laging magkakasabuatan ang mga bansa laban sa kanyang bayang Israel. Gumagawa sila ng mga tusong plano laban sa iyong bayan at magkakasabuatan laban sa iyong mga pinahalagang mga tao. Sabi nila, halika at lipulin natin sila bilang isang bansa upang ang pangalan ng Israel ay wag nang maalala. At yan po'y naitala sa Aklat ng Awit, Kabanata 83, verse 3 and 4. Ngunit nagbabanta rin ang Panginoon na susumpain niya ang mga bansang tututol sa Israel at pagpapalain niya ang mga susuporta rito. At nakikita po natin sa panahon ngayon, kahanga-hanga kung paano may mga bansa na naglalaban-laban sa isa't isa
mag-isa, pero lahat sila ay may isang karaniwang kaaway at yun ay ang Israel. Ganoon din noon, magkakasama silang lahat na may isang layunin pagdating sa bansa ng Israel. At ganoon pa rin ngayon, maaari mong magkaroon ng lahat ng mga bansang Arabo na naglalaban-laban sa isa't isa. Ngunit mayroon silang isang karaniwang kaaway at yun ay ang mga lahing Hudyo. Lagi silang magkakasama ng may isang layunin pagdating sa bansa ng Israel at sa kanilang karapatang mabuhay, sa kanilang karapatang manatili sa lupain. Wala rin pong nagbago. At makikita po natin yan, pwede po natin makita na talaga yan sa bagong tipan na kung saan habang lumalago ang ministeryo ni Jesus, nagkakaisa rin ang mga pinunong Hudyo at Romano laban sa kanya. Ang mga bansa ay muling magkakasabuatan laban sa Panginoong Jesus sa panahon hanggang sa katapusan. Gayunpaman, ang mga sumasama sa kanya ay pagpapalain. Gayunpaman, nagbabala si Jesus na kayo rin ay magkakaranas ng pag-uusig at kaguluhan kapag kayo ay sumama sa kanya. Sinasabi na sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong mga loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ayan po ay nasusulat po sa aklat ni Juan, Kabanata 16, talata 33. Ganun din po sa Kawikaan 30, talata 5, na ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Gayon din kapag masunurin ka at lumalakad ng may pananampalataya, irespetuhin ka at katatakutan ka rin ng iyong mga kaaway. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. At yan po'y naisulat din sa Levitico, Kabanata 26, talata 7 at 8. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. At yung panguling talatang gagamitin ko po dito sa mga pangako ng Diyos na ayon po sa Deuteronomio, Kabanata 28, talata 7. Kapag nakikisabuhatan ng iba laban sa iyo, nanganganlong ka ba kay Jesus? So sa akin pong pagtatapos, ang mga talatang ito ay nagsisilbing isang mapait na pagmumuni-muni sa takot, pagkakaisa at banal na patnubay. Ito ay naghihikayat ng pagmumuni-muni sa kung paano nilalampasan ng mga individual at komunidad ang mga hamon ng buhay na nagtataguyod ng sama-samang pagkilos at pagtitiwala sa espiritual na karunungan. Habang pinag-iisipan natin ang mga aral mula sa sitting na ito, naway mapukaw tayo na hanapin ng pagkakaisa sa pagsubok, unawain ang mga banta ng may pagkilala at magtiwala sa patnubay ng Diyos sa ating mga paglalakbay. Purihin ng Panginoon sa mga aral na ipinagkaloob po sa atin ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, habang pinag-iisipan namin ang mga pangyayari dito sa mga talatang nabanggit, kinikilala namin ang kahalagahan ng paghiling ng inyong karunungan sa lahat ng aming mga desisyon. Kinikilala namin na ang kaaway ay madalas dumating na nagbabalat kayo at naghahangad na linlangin kami. Tulungan mo kaming maalala na ikaw ang aming gabay at tagapagtanggol at na lagi kaming dapat dumulog sa iyo sa panalangin at umasa sa iyong salita para sa patnubay. Salamat po sa iyong patuloy na presensya at sa iyong pangako na gabayan kami sa tamang landas. Maraming salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. So mga kapatid, kung kayo man po'y napagpala, ibahagi niyo po ito sa inyong mga mahal sa buhay o kaibigan para naman kayo maging pagpapala rin sa kanila. At muli, ako po'y patuloy nag-aanyaya na kayo po'y laging tumunghay tuwing alas 5:30 ng umaga dito po sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.